Mga brothers, welcome back sa ating panibagong walk-around review. Ngayong episode ay pumunta tayo rito sa Rusi, Olongapo City Branch para tignan ang Rusi Classic 250i na isang modern classic scrambler bike. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ikot, sa mga naisuportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode at mag-subscribe na kayo sa ating channel. At kung dito kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share ang ating video para po lagi kayong updated sa ating parating na mga vlog. So mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! Alright mga brothers, nandito na naman tayo ulit ngayon sa Rusi, Olongapo City Branch para tignan itong Rusi Classic 250i na 2026 model mga brothers. Ito po mga brad, release na ito kaya sakto, active siya ng madat na natin dito. Ngayon na po ito kukunin. Bali ang nakakuha po nito is taga Bataan. Anyway mga brothers, ikot tayo ng 360 para makita nyo po ang motor na ito. Ayan, sa mga nagbabala kumuha ngayon ng Classic 250i ngayong 2026, update ko kayo pagdating sa kanyang specs at syempre yung kanyang presyo, kung magkano ang kanyang SRP at yung kanyang hulugan. Alright, so mga brad, start tayo rito sa kanyang front design. Ayan, no? Ang laki na nabago. Tsaka ito, wala na daw atang carb, phase out na. FI na lang po ang mabibili nyo ngayon sa market dito sa Rusi mga brothers. Ang ganda po ng finish ng ating side mirror, napaka retro po o classic ang datingan, no? Ayan, no, chrome po yan mga brothers. At meron tayong non-adjustable na levers po rito, magmula rito sa clutch at saka dito sa preno. Mas makapal yung nasa preno, ayan, no? Okay, and then ang ating LED headlight, ayan, o diba, low beam tsaka high beam. Etong gusto ko, yung daytime running lights nyo, parang logo ni Batman mga brothers. Tapos yung turn lights nya may sealed na ngayon. Dati kasi doon sa akin, yung pinaka version 1 kasi wala pa. Ito nilagyan na nila ngayon, no? Extra protection, tsaka malakas yan, LED na rin kasi. Alright, so nandito pa rin ang inverted fork ng Classic 250i pagdating sa kanyang front suspension. Ayan, napaka solid po nito, no? Ayan, in my experience, madaling masira yung oil seal nya, pero madali nyo naman mabilan yan dito sa Rusi. Orderan nyo lang, at least reserbahan nyo na para meron na kayo kagad reserba. In my experience lang pero iba-iba kasi tayo, no? At syempre, ang trademark ng Classic 250, dalawa ang kanyang disc brake dito mga brother. Ayan, no? Talagang pang big bike ang setup. Tapos nakatupat piston caliper yang kabilaan. O, diba? So maganda po, Ma'am Reno, ang motorsiklong ito. At malaki pa yung disc rotor nya, no? I remember ang ano ata nito is pang Raider, kung gusto nyo bilan ng counterpart. Okay, so meron tayo ritong dual sports na gulong branded by Cordial. Okay naman ito, advice ko lang, medyo madulas ito sa espalto, kaya wag nyo masyadong ibabanking baka mag-slide kayo. Meron itong tire size na 110 by 90 mga brothers. Ayan, pwede nyo pa itong lakihan, adjust nyo lang itong front fender, no? By the way, ang nire-review natin, matte finish po ito na black. Ayan, no? May pagka semi-flat na nga yung kanyang kulay pero yung sa akin medyo gloss pa ang dating nun pero matte na rin, pero may pagka-gloss yun. Iba kasi ang generation 1 o gen 1 Alright. Pagdating naman sa kanyang riding ergonomics, meron nga itong taas na 790mm sa kanyang seat height. At ang ilalim naman ito mga brothers ay merong taas na 200mm. Kaya naman ito ay ideal gamitin sa mga lubak dito at mga matataas na humps sa Pilipinas. At meron itong curb weight na 136 kg. Mga brothers, 5'4 lang ako at 10 years ko na itong sinasakyan, kayang-kaya naman, walang problema. So sa mga 5'5 natin pababa dyan na mga riders na gustong mag-avail nitong Classic 250 ng Rusi, wala kayong po problema, sanayan lang din po. At syempre pa, ito ngayon naka-scrambler handlebar, kaya naman mas upright na po ang ating riding position dito na magbibigay sa atin ng relax and comfort during ng riding. Mas nagustuhan ko itong setup ngayon ng Classic 250 mga brothers kumpara sa carb type. At yun lang, medyo may kabigatan siya ngayon kasi naka-mugs na siya. Okay mga brothers, pag-usapan natin yung side profile nitong Classic 250i ng Rusi.
Ayan, dito sa kabilang side muna. Lagi na lang doon sa right side eh. Left side muna tayo mga brothers. So nandito pa rin yung kanilang sticker to. Ito talaga yon, hindi nila binago yan. Lagyan nyo ng pangpad dito. Ayan, marirecommend ko. Ito pa rin yung emblem na Rusi. Ganda oh, 3D po yan. Tapos meron din siyang 3D emblem dito ng Classic 250i na po. Fuel injection yan mga brother. Ayan oh. O, diba? Tapos mga brothers oh, nakita nyo yung tapakan. Ito pa rin, same as same. Wala naman na bago. No, kundi yung medyo yung mags niya, ayan, pinalitan na ngayon. Dati kasi rayos. Ngayon mags na bakal na mas bumigat nga lang, syempre. Alright. And then kabilang side, same as same. Wala namang mga sticker to dahil classic bike ito. May reflector tayo rito para mas kita tayo pagka umiliko, nag-U-turn. Ang ating posisyon ng muffler dito, upright naman siya. Flat finish po ito na high temp. Ito gusto ko to. Maganda yung coating nito, yung magaspang. Alright, same din dito yung mga emblem. Meron tayo rito ng chrome style na grab bar, classic po ito. At ito, isa ito sa mga binago ng Rusi. Dati kasi cafe seats, ngayon mas komportable na yung upuan, mas makapal, mas malambot, mas maganda yung upholstery niya at yung pagka brown, classic na classic. Okay, then pagka pumunta tayo rito sa kanyang handlebar mga brothers, ayan. Ito po, isa na to sa mga in-upgrade ng Rusi. Yung dati kasi digital and analog, ngayon fully digital na siya na colored. Ayan po yan oh. So nandito po yung ating neutral, engine check left and right, fuel meter mo no, and ating yung ating cambio, ayan nandito rin. So, kinambyo natin to, nandito rin siya sa neutral. Mapapalitan ito ng 1. Tapos yung ating RPM no, speed meter no, at yung total odo wala, 0 pa siya, ayan. Tapos meron pa tayong time oh, di ba? So medyo maliit lang pagka medyo maliit na siya, kailangan malinaw ang mata mo rito. Ito yung susi, so makita binago na rin, hindi dati hindi ganito yung susi no. At syempre pa yung handlebar nito mga brothers, ayan, pat bar na po siya. Kasi dati clip on eh sa mga carb type, ngayon ginawa na siyang pat bar no. Meron tayo ritong hazard switch kung gusto nyo pong i-hazard yung motor. Kung emergency, yung horn, check natin. Mas malakas to, okay left and right, alright. Low beam, high beam, may flasher. Wala na tayong choke, syempre FI na to. Ito, pinalitan din nila. Mas premium ngayon yung handle grips no. Nakasya ang isang large na kamay. May end bar end tayo rito na bakal ito no. And then sa kanan naman, meron tayo rito electronic starting, patay ng ating ilaw, kill switch. So same lang dito. Ito po yung side mirror. Ayan, kita ba ako? Standard po yan, no? Para sa akin, huwag nyo nang palitan. Maganda eh, may dating siya. Pagdating naman sa makina mga brothers, meron nga itong saradong 223cc na naka single cylinder, single overhead cam na dalawa po yung kanyang valvula. Naka 6-speed ito mga brothers na manual transmission at kayang sumagad ng 17.7 horsepower at 8,000 RPM at umaarangkada ng 17.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Electronic na lang po ang kanyang starting mga brothers at ito po ay naka-fuel injected na rin na merong rating pagdating sa kanyang fuel consumption na umaabot ng 30 to 35 km per liter. At meron ito mga brothers na tank capacity na 12 liters. Okay, dito naman sa kanyang rear mga brothers, ito nga yung grab bar niya na chrome. At ito pa rin, bullet type na LED na tail lights. Same din dito yung ating turn lights, LED rin yan. May cover siya para mga pang scrambler ang dating. Nandito yung plaka, may reflector. No, yung ilaw ng plaka mismong nasa tail light, pero meron yung sarili. Ayan oh. Kaya kitang-kita nyo kahit araw ngayon. Alright, so ito pa rin yung debaso na shock ng Rusi. No, sa iba ako natagtagan ako dito dahil magaang lang ako. Nagpalit ako ng pan TMX 155, pwede. So bababa lang siya ng 1 inch, pwede yung palitan yan. No, yung iba naman hindi na kasi nga debaso, mas maganda tignan no. Meron tayo ritong single pot piston caliper na disc brake. Ayan, at ito yung mags natin, bakal po yan.
At meron tayo rin ditong dual sports na gulong na 130 by 80 ang size. Tubeless ito mga brad So mas maganda. No, kung mag-off-road kayo, pwede mga light off-road lang po, no? Wag po yung mga trail, hindi po kakayanin ito motor, baka masira. No, pagdating sa sprocket, meron tayo ditong sprocket na 46 teeth at 428 na kadena. 428H po ang brand nito is Toho. I'm not sure dito sa harapan, baka mga 15 nito yung front sprocket niya. Nakalimutan ko lang kasi nag-upgrade na ako ng 17 to 51 na sprocket kasi mas para sa akin mas maganda yung dulo tsaka yung hatak nun at tsaka papanik kasi doon sa amin. Alright. Ngayong 2026 mga brothers, meron nga itong updated na presyo pagdating sa kanyang SRP na 96,000 pesos. Sa installment naman, meron itong minimum down payment na 7,000 pesos. At sa 3 taon, meron ka ritong monthly na 3,890. At ang kanilang rebate mga brothers is 300 pesos pa rin pag updated po kayong nagbabayad. So mga brothers, mag-comment naman po kayo ng yes kung isa po kayo sa mga gustong maglabas at nagkakagusto sa motorsiklong ito. At ano-ano pa ba sa Rusi ang mga gusto nyo ulit paikutan ngayon 2026? I-comment nyo na rin sa comment section para mapag-usapan at magawan natin ng vlog. Kaya mga brad, ako po si Salt Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright!